Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 02 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 2. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto ng salita ng Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos sa Israel. Jeremiah chapter 2 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, napunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng desyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Verse 3, ikaw, Israel, ay para kay Yahweh, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ang sinumang mananakit sa iyo, darating sa kanila ang mga kaguluhan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang kasalanan ng mga magulang ni Israel. Verse 4, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambahayan ni Israel. Verse 5, sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Verse 8, hindi nila ako naalala kahit ako ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Pinatnubayan ko sila na sa malawak na disyerto sa mga lupaing bako-bakot, maburol sa isang tuyo at mapanganib na lugar na walang naninirahan at nagnanais tumaan. Verse 7, dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan niyon, ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Verse 8, hindi man lamang nagtatanong ang mga pari na saan si Yahweh, hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno, nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal, sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sinumbatan ni Yahweh ang kanyang bayan. Jeremiah chapter 2 verse 9. Kaya't muli kong susumbatan ng aking bayan at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan. Hala. Ulitin ko guys yung verse 9 ha. Kaya't muli kong susumbatan ng aking bayan at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan. Verse 10, tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus at magpadala ka na patungong pasilangan hanggang Kedar. Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman. Verse 11, mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang Diyos? Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. Verse 12, kaya manginig kayo sa takot o kalangitan manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Jeremiah chapter 2 verse 13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan, tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay, at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ang ibinunga ng pagtataksel ng Israel, verse 14, hindi alipin ang Israel ng siya'y isilang, ngunit bakit siya pinaghahanap ng kanyang mga kaaway? Verse 15, sila'y parang mga liyong maatungal, habang winawasak ang lupain, giniba ang kanyang mga lungsod, kaya't wala nang naninirahan doon. Binasag ng mga taga-Memphis at taga-Tapnes ang kanyang bungo. Jeremiah chapter 2 verse 17, ikaw na rin Israel ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinalikdan mo ako na iyong Diyos, akong si Yahweh na umakay sa iyong mga paglalakbay. Verse 18, ano ang mapapala mo sa pagpunta sa Ehipto, ang makainom ng tubig sa ilog Nilo? Ano ang inaasahan mong makukuha sa Assyria, ang makainom ng tubig sa ilog Euphrates? Verse 19, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan, ipapahama ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Ayaw sambahin ng Israel si Yahweh. Jeremiah chapter 2 verse 20, matagal mo nang itinakwil
ang kapangyarihan ko, Israel, at ako'y ayaw mong sundin sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod ngunit sa ibabaw ng bawat mataas na burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy, ikaw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng babaeng nagbibinta ng sarili. Jeremiah chapter 2 verse 21, maganda ka noon ng aking itanim mula sa pinakamalsog na binhi ng ubas. Tingnan mo ngayon ang naging buhay mo, para kang ubas na ligaw, nabubulok ang bunga at walang pakinabang. Jeremiah chapter 2 verse 22, kahit maghugas ka pa at gumamit ng pinakamatabang na sabon, mananatili pa rin ang mantsa ng iyong kasalanan. Hindi mo yan may tatago sa akin, ang Panginoong Yahweh ang nagsasalita. Verse 23, masasabi mo bang hindi kadumihan ang iyong sarili at hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal? Napakalaki ng kasalanang nagawa mo doon sa libis, para kang batang kamelyo na hindi mapigilan takbo ng takbo at nagwawala. Verse 24, tulad mo'y babaeng asno na masidhi ang pagnanasa, walang makapigil kapag ito'y nag-iinit. Hindi na dapat mag-alala ang lalaking asno, ikay nakahanda sa lahat ng oras. Verse 25, Israel, huwag mong bayaan na ikay magyapak o matuyo na ang lalamunan at mamalat. Ngunit ang tugon mo, ano pa ang kabuluhan, mahal ko ang ibang mga Diyos at sila ang aking sasambahin at paglilingkuran. Nararapat parusahan ang Israel. Verse 26, tulad ng magnanakaw na napapahiya kapag nahuli kayong lahat na sambahayan ni Israel, ay mapapahiyang gaya niya ang inyong mga hari at mga pinuno, mga pari at mga propeta. Verse 27, mapapahiya kayong lahat na nagsasabi na sa punong kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito sapagkat itinakwil ninyo ako sa halip na kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit kung kayo naman ay naghihirap, hinihiling ninyong iligtas ko kayo. Verse 28, na sana mga Diyos-Diyos ang inyong ginawa. Tingnan natin kung kayo'y maililigtas nila sa oras ng inyong pangangailangan. Judah, sindami ng inyong lungsod ang iyong mga Diyos. Verse 29, ang dami guys Tema, Judah, sindami ng iyong lungsod ang iyong mga Diyos. Verse 29, akong si Yahweh ay nagtatanong, ano ang isusumbat ninyo sa akin? Lahat kayo'y mga Suael. Wala na kayong ginawa kundi kalabanin ako. Verse 30, kaya nga guys, huwag na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang naman number 1 yung kalaban eh. Ayaw talaga ni Father God ng ganyan. Ulitin ko ha, verse 29. Ako si Yahweh ay nagtatanong, ano ang isusumbat ninyo sa akin? Lahat kayo'y mga Suael, wala na kayong ginawa kundi kalabanin ako. Verse 30, pinarusahan ko kayo, ngunit di rin kayo nagbago. Para kayong mapabagis na leon, pinagpapatay ninyo ang inyong mga propeta. Verse 31, pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ko, wala ba kayong napakinabangan sa lahat? Ako ba'y naging parang tigang na lupa sa inyo? Bakit sinasabi ninyong malaya na kayong gawin ang inyong maibigan at hindi na kayo babalik sa akin? Verse 32, malilimutan ba ng dalaga ang kanyang mga alahas o ng babaeng ikakasal ang kanyang damit pangkasal? Subalit ako'y kinalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Verse 33, alam mo kung paano aakitin ng mga lalaki, talo mo pa ang masasamang babae sa iyong paraan. Jeremiah chapter 2 verse 34, ang kasuotan mo'y tigmak sa dugo ng dukha at walang malay sa dugo ng mga taong kailanman ay hindi pumasok sa iyong tahanan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito'y sinasabi mo. Jeremiah chapter 2 verse 35, wala akong kasalanan, hindi nagalit sa akin si Yahweh, ngunit akong si Yahweh ang magpaparusa sa iyo sapagkat sinasabi mong hindi ka nagkasala. Verse 36, bakit kay dali mong magpalit ng kaibigan, bibiguin ka ng Ehipto tulad ng ginawa sa iyo ng Assyria. Jeremiah chapter 2 verse 37, mabibigo ka rin sa Ehipto, iiwan mo siyang taglay ang kahihiyan sapagkat itinakwil ni Yahweh ang iyong pinagkatiwalaan at hindi kanila mabibigyan ng tagumpay. Bukas na itong chapter 3 guys, Jeremiah chapter 3. Mahaba kasi 403 June 2024.
Pagkauna talaga guys, medyo namamali-mali ka ng sulat. Kasi nasasanay ka sa buwan ng May. So, bukas na itong ang taksil na Israel. Bakit kaya ganun, no? Puro history lang ng Israel ang nakasulat dito. Bakit tayong, di ba ang laki-laki naman ng earth? Bakit sila lang nakasulat sa Bible lagi? Ang laki-laki ng earth, pero puro Israel lang, Lebanon, mga ganyan, Jerusalem, Judah, yun lang ang lagi nababanggit sa kanila. Tayong ibang bansa nababanggit lang pagka yung sinabi na yung buong daigdig, ganyan na. Doon lang tayo nasasali. Okay, bayan. O sabagay kasi may sarili naman tayong history din eh. Yung bawat bansa may sariling history. So, yung Bible, maganda lang sa kanila na laganap nila ng husto yung bansang Israel na nila. Kumbaga sana ito yung pinaka media nila nung araw. Bible. So dito nila nasusulat lahat ng history nila. Bye everyone. God bless.